Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International through Pero Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod ng bibigyan ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong paksa na tatalakayan, this is intended for March 30 sa ating radio broadcast dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito. We will be discussing the subject, Women Evangelists, God Approved or Not, based on the book of Acts chapter 2 verse 17 and 18. Ang mga ngaral na babae, ito ba ay inaaprobahan ng Diyos o hindi? Hango po sa Gawa Kapitulo 2, talatang 17 at 18. Ito pong ating pag-aaralan sa bagang ito sa ating radio broadcast and at the same time YouTube channel Know Your Bible program, Women Evangelists, God Approved or Not. Basahin na po natin ang teksto sa Book of Acts chapter 2 verse 17 and 18. Sa English po, 17 lang muna. Pero sa wikang Pilipino, babasahin natin ang verse 18. In the last days, it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. And your young men shall see visions. And your old men shall dream dreams. Acts 2, verse 17. Sa Filipino version, ganito po ang sinasaad ng Gawa, Kapitulo 2, talatang 17 at 18. Ganito ang sinabi ng ating mga teksto. Gawa 2, 17, 18. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong yun, ibubuhos ko rin ang aking espiritu at sa aking mga alipin maging lalaki o maging babae at ipahayag nila ang aking mensahe. Yun po yung aking mga teksto na binasa natin sa Gawa 2, 17 at 18. Now, ang katanungan, mga kaibigan at mga kapatid. There is a question whether women can be evangelists, and this particular question is raging among so-called Christian groups. So yung katanungan, na pwede bang mangangaral ang mga kababaihan, ay pinagtatalunan po ito sa iba-ibang tinatawag nating Christian groups. At kasama na siyempre dyan yung sabi na nating miyembro ng Churches of Christ o mga Iglesia ni Cristo sa Biblia. Sila rin ay nagtatalo at nagtatanong, pwede ba na mangaral ang mga kababaihan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo? So ito po ay ating aalamin. Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga women evangelists o mga babaeng mangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo? Sabi ng Panginoon sa Kristo sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Kaya sa ating pong discussion, ito po ay tatalakayin natin sa tatlong parte. Number 1, women who proclaimed resurrection. Number 2, arguments favoring women evangelists. And number 3, women evangelists and the Great Commission. So yun pong ating mga tatalakaying mga paksa. Ang mga kababaihan na silang nagpahayag, unang-unang nagpahayag ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon sa Kristo. Pangalawang tupiko o paksa, mga argumento na pumapabor na ang mga kababaihan ay pwede palang mangaral ng Ebanghelyo. At pangatlo, mga ngaral na babae or women evangelists
at ang dakilang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Lumako na po tayo sa ating discussion. Bago yan, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, kayo po ay encourage namin mag-subscribe para kung merong bagong video, kayo po ay you will be notified, and of course, pwede nyo rin i-share ito sa mga kaibigan at mga kapatid ninyo. Wala pong bayad, libre. Let's now go to the discussion. Number one subject that we will be discussing, women who proclaim the resurrection. Mga kababaihan, ang unang nagpahayag ng pagkabuhay na muli ayon sa Biblia. Number one, ang una pong nagpahayag ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesucristo ay si Maria Magdalena, o sa English tawag sa kanya, Mary Magdalene. Siya po yung unang masasabi nating first woman evangelist. The one evangelist means tagabalita o tagabigay ng magandang balita. At siya po yung unang nagbigay ng balita na ang ating Panginoon Jesucristo ay nabuhay na muli. Sino po ang pinagsabihan ni Maria Magdalena? Well, we will read that after Mary meets the risen Christ at the tomb, she runs to the disciples and shares the good news. So ang nangyari, nabuhay ng ating Panginoong Jesucristo at nasumpungan ni Maria Magdalena doon sa may puntod sa pinaglibingan ng ating Panginoon na nakita niya buhay ang Panginoong Jesucristo. At nang makita niyang gayon ang nangyari, bigla po siyang tumakbo sa mga disipulo, sa mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo at sinabi niya, nakita ko ang Panginoon. Marcos 16:9 at 10, Lucas 24:10 at Juan Kapitulo 20, talatang 1. Pero sa primero, hindi po naniwala yung mga apostoles. Kaya later sila rin ay pumunta ron sa puntod. Another, in this way, when Mary Magdalene shared the good news of the resurrected Christ, we would consider her as the first woman evangelist during the so-called gospel period. So, siya yung unang nagbalita ng magandang balita, ang pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. So, pwede po siyang maituturing na woman evangelist, babaeng mangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Sino pa po ang nakakita sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesucristo? Ayon po sa Lucas Kapitulo 24, talatang 9 at 11, may iba pang mga kababaihan. Ang pangalan nila si Joanna, si Maria, na ina ni Santiago, Maria, the mother of James, who were also close to Jesus and proclaimed the resurrection. So nakikita ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, mukhang maraming kababaihan na ang pangalan nila ay Maria. Kaya dinidetermine nila dito sa mga sulat ng mga evangelista or evangelist. For example, sabi dito, Joanna and Mary, the mother of James. So si Maria, na ina ni Santiago. At itong Santiago nito, ito yung kapatid ni Juan. Ayon sa sinabi dito sa Luke chapter 24, verses 9 to 11. Now, there were other women who witnessed the resurrected Christ. So, may mga iba pang kababaihan na nakita rin nila ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesucristo. Actually, sila nga yung una. Of course, kasama doon si Maria na ina ni Jesus. At, siyempre, asawa ni Jose na taga Nazaret. Sino pa? Mary, the mother of James and Joseph. Another Mary. Isa pa pong Maria na ina ni Santiago at ni Jose. Ayon po ito sa Matthew chapter 27, verse 56, verse 61, and Mark chapter 15, verse 40 and 47. Yun po yung mga teksto na patungkol dito sa mga Maria na ito, sa mga kababayan na nakasaksi sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Another Mary, isa pang Maria. Ito naman po Maria nito ay asawa ni Cleopas. Ayon sa Juan 9:25, Maria ay isa sa mga nakasaksi ng pagkabuhay na muli ni Kristo. At ang Maria nito ay si asawa ni Cleopas. At ang itong Cleopas nito, ayon sa mga scholar at commentator,
Sabi nila ito ay kapatid ni Jose. Ni Jose na asawa ni Maria. So magkakamag-anak lang pala ito sila. Ano pa? Ayon sa Marcos 15:40 and Marcos 16:1, isa pa sa mga nakakita sa Panginoong Jesucristo pagkabuhay na muli, pangalan niya ay si Salome. Sino naman itong Salome na ito? Well, itong Salome na ito were the mother of James and John. So, ina daw ni Juan at pati na rin ni Santiago, James and John. So, parang ang ibig sabihin, parang may second name ito sila. Mababasa po natin yan doon sa Mark chapter 15 verse 40 and Mark 16 verse 1. Ito pong si Salome, ito po yung wife of Zebedee, asawa ni Zebedee. So, James and John, ang kanilang mother pala, pangalan ay si Salome, at ang kanilang ama, ang pangalan niya ay si Zebedee. Sino ba? Another woman na nakakita ang Panginoong Jesucristo nang siya ay mabuhay na. Pangalan niya ay si Susana. Along with Joanna, the wife of Chusa, manager of Herod's household, helped Jesus and his disciples financially. Ayon po sa Lucas, Kapitulo 8, 1 hanggang 3. Itong si Susana, na kaibigan niya si Joanna. Itong si Joanna naman, asawa ito ni Chusa. Sino yung Chusa na yon? Si Chusa daw ay katiwala ng pamamahay ni Herod, Haring Herod. So medyo may sinasabi itong mga kababayan nito at patunay na sila ay may sinasabi, may pera sila. Sila po ang tumulong sa mga gastusin ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay sinasabi dito sa Lucas chapter 8 verse 1 to 3. Basahin mo natin ang Lucas Kapitulo 8, talating 1 hanggang 3. Ganito po ang sinasaad, mga kaibigan at mga kapatid. Pagkatapos nito, inilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 apostoles at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyong pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Verse 3, tinutustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So magtataka kayo. Tataka tayo kung paano nabubuhay ang ating Panginoon Jesucristo. Ay dito po napakalinaw sa Lucas 8, 1 hanggang 3, itong sina Susana, si Joanna, na asawa ni Chusa o ni Kusa, na katiwala ng pamamahay ni Haring Herodes. Sila po ang gumastos sa mga papangailangan ng ating Panginoon Jesucristo, pati na rin yung ibang mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Ano pa? Well, ang mga kababayan na ito, tinutukoy natin, sila po yung unang nagpahayag na si Kristo ay nabuhay na muli, at dahil sa ganyan, pwede po silang matatawag na mga evangelist, mga ngaral, proclaimers of the gospel, tagapangaral ng ebanghelyo. At of course, ito po, panahon na ito, hindi pa po na itatag ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Kabubuhay lang ni Kristo, hindi pa nangangaral si Apostol Pedro doon sa araw ng Pentecostes sa Gawa Kapitulo 2, kaya actually hindi pa na itatag ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ng panahong ito. At later on, nung naitatag na ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, may mag-asawa. Si Priscilla ang babae at ang lalaki naman ay si Aquila. Ito po sila ay mga kasamahan ni Apostol Pablo sa pangaral ng Ebanghelyo doon sa Epeso, Anyo Domini 50. At itong si Priscilla, kasama niya si Aquila na asawa niya, actually tinuruan po nila itong si Apollos na napunta roon sa lugar na yon. Mamaya sasabihin natin ito. Itong mag-asawa na ito, si Priscilla at Aquila, sila po ang nagturo kay Apollos tungkol sa Ebanghelyo. Sapagkat itong si Apollo, nabautismuhan lang po ng bautismo ni Juan Bautista. Pero hindi niya pa siya nabautismuhan
sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Implied po doon sa Acts chapter 18 verse 26 na itong si Apollo na pinangaralan ni Aquila at ni Priscilla ay ang kanyang bautismo ay tungkol kay Juan Bautista lamang. Kaya doon sa nangyari doon sa ginawa ni Apostol Pablo, mga disipulo ni Juan, narinig lang nila yung tungkol sa kay Juan, hindi sila nakarinig yung tungkol kay Kristo. Sila po ay binautismohan muli ni Apostol Pablo. So it's very possible na Apollos also was baptized later on by Aquila and Priscilla after learning that he was just a disciple of John and he has not experienced the baptism in the name of Jesus Christ. So yan po yung ating unang paksa. I-review po natin. Ang ating tinalakay ay mga kababaihan na unang nagpahayag ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon sa Kristo at maituturing po silang women evangelists. Mga ngaral na ng salita ng Panginoon, especially ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon sa Kristo. Pero tandaan niyo po, nung panahon na ito, hindi pa po naitatag ang Iglesia ng Panginoong Kristo. Kailan may naitatag ang Iglesia ng Panginoong Kristo? Doon po sa Gawa Kapitulo 2, pagkatapos ng pangangaral ni Apostol Pedro, 3,000 ang nabautismuhan sa pangalan ni Kristo at doon po nagsimula ang Iglesia ng ating Panginoong Kristo. Naidagdag po ang 3,000 na yon sa grupo ng mga apostoles na masasabi natin sila yung original na mga miyembro ng Iglesia ng ating Panginoong Kristo. Pasunod po na paksa na ating tatalakayin. Arguments favoring women evangelists. Mga argumento na pumapabor sa mga kababaihan bilang mga mangangaral. Pag sinabi nating mangangaral, ang ibig po sabihin, evangelist. Because the word evangelist means a proclaimer of the gospel. Evangelion comes from the Greek word good news. So sabi mo, evangelista ang mangangaral ng magandang balita tungkol sa ating Panginoong Kristo. Ano yung magandang balita? Na siya'y namatay, nabuhay na muli para sa ating kaligtasan. Yan pa ang magandang balita. The death, the resurrection of Jesus Christ is actually the gospel. And that gospel is the good news na tayo ay napatawad dahil nabuhay na muli si Kristo sa ayong pananampalataya sa Kanya. Tayo rin ay mabubuhay na muli kapag dating na ang kapanahunan. Now, let's go to the next subject. Arguments favoring women evangelists. Women trained in witnessing can reach each other women in homes where no male evangelists can enter. Ang mga kababaihan na nasanay po sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, yung binabahagi nila yung salita ng Panginoon Diyos, pwede po silang makapasok sa pamamahay na mga kababaihan lang ang mga naroon. Sapagkat, para sabi nila yung for the sake of tinatawag nating decency. Mas maganda raw babae sa babae, lalo na kung walang mga ibang tao, ang magtuturo babae sa babae. So parang to prevent the idea of other kinds of thinking. Sabi nga ng iba, mahalay daw na babae ang magtuturo lalaki. Pero merong mga ganyang idea. Pero of course, mas maganda nga, advantageous nga na ang babae ang magtuturo sa kapareho niyang babae. Lalong-lalo na kung silang dalawa lang sa pamamahay ng babae, mas komportable ang babae na tinuturuan sa babaeng mangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Of course, that is the idea to promote order and decency. Well, women also can serve as Bible teachers to other women and children. So, yung mga kababayan, pwede rin magturo sa mga kapareho nilang babae at, of course, sa mga kabataan. Wala pong pinagbabawal ang mga kababayan na magturo sa kapareho nilang mga kababaihan at lalo na sa mga kabataan. Wala pong sinasabi ang Biblia. Mamaya po sasabihin natin kung ano ang binabawal ng Biblia tungkol sa mga kababaihan. So therefore, there is no reason to believe that the Great Commission was restricted to men. Mark chapter 16 verse 15. Ang sinabi ng Panginoong Kristo, umayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo
sa buong mundo. Ayon doon sa Matthew chapter 28 verse 18, 19, and 20 at ayon pa rin sa Marcos 16:15 kung saan ang sinabi ng ating Panginoon Kristo na ang mga alagad ay pwede mangaral. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Yung utos na yun, original po sa mga apostoles. Pero doon sa Matthew chapter 28 verse 18, 19, and 20, sabi ng Panginoong Kristo, ituro nyo sa kanila ang lahat na itinuro ko sa inyo. Sabi ng Panginoong Kristo, go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So sabi ni Kristo sa mga apostoles, wala na yung mga apostoles ngayon. Sino yung magtutuloy ng gawain ng mga apostoles? Siyempre yung mga alagad, mga disipulo ngayon, at yung mga disipulo yan, hindi lang po mga kalalakihan, meron din pong mga kababaihan. So therefore, there is no reason to believe that the Great Commission was restricted for men. Lalaki lang ang pwedeng mangaral ng Ebanghelyo. Wala pong sinasabing ganon. In fact, kung titingnan po natin, sa Gawa 1:14, bago nakapili ng kapalit ni Judas at bago dumating yung pagbubuhos ng Espiritu Santo, ayon sa Gawa Kapitulo 1, talatang 14, mayroong mga kababaihan na kasama yung mga apostoles. Okay, ano sabi dito sa Gawa 1:14? Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. So ito yung nangyari bago po natawag nating the outpouring of the Holy Spirit o the Holy Spirit baptism na naganap sa Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 47. Alright? So, ano pa? So mga kababayan po naging saksi. They were witnesses of the resurrection of Christ, and they also were present when the Holy Spirit came and outpoured. There was an outpouring of the Holy Spirit. Nabautismohan yung mga apostoles. They were able to speak in different languages. Ayon po sa binasa natin kanina sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 17 at 18, ito po ay katuparan ng hula ni Joel chapter 2. Verse 28 hanggang 32. Basahin ulit po natin. Ito ay gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Panginoon, ibubuhos ko yung aking espiritu sa lahat ng tao, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang mga kabataang lalaki magkakakita ng mga pangitain, ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong yun, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki o maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. So yun po yung hula na natupad sa Gawa Kapitulo 2, hula ni Joel na propeta, at dito ay binanggit ni Apostol Pedro sa kanyang mensahe sa mga Hudyo, kung saan pagkatapos ng kanyang mensahe, 3,000 po na mga Hudyo na mga kalalakihan ang nabautismuhan. Now, the word preach, sa English, preach. Sa Tagalog, ipangaral, ibalita, ituro. Ang salitang preach or ipangaral, humayo kayo at ipangaral ninyo, sa English, preach the gospel, Matthew 16 verse 15, and Romans chapter 10 verse 15. Sa salitang Griego, ito po ay keriso, which means to herald as a public trial, which could mean a man or a woman. So yung salitang to preach, pangangaral, salitang Griego, keriso, na ibig sabihin po ay tagapangaral. Doon ka panahon na yon, sumisigaw yung tagabalita. So wala po silang mikropono mo, so sumisigaw sila. So tawag sa kanila herald or a public crier. Ano yung crier? Hindi umiiyak, kundi yung tagabalita, at sumisigaw sila, malakas ang boses, dapat wala pa nung mikropono, wala pang megaphone. So, yung public crier na yan, ayon sa Marcos 16:15 and Romans chapter 10 verse 15, which is the Greek word keriso,
actually means a public crier, a herald, and it could be a man or a woman. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. So, yung pangangaral ng Ebanghelyo, hindi po ipinagbabawal sa mga kababaihan. Saan po bawal? Mamaya sasabihin natin. Okay. Pangatlong paksa, mga kaibigan at mga kapatid. Sana nandiyan pa kayo, nakikinig sa ating pag-aaral. At kung kayo po ay mga may katanungan, may suggestion o may comments, pwede po kayo mag-comment sa ating YouTube section pagka narinig nyo na ito. Lalabas po ito sa araw ng Wednesday or Thursday. Now, ang question, Women Evangelists and the Great Commission. Does the Great Commission in Matthew 28 verse 19 and 20 allow women to evangelize and to baptize? Ito pa yung word na baptism, medyo controversial pa rin yan. Ang dakilang pag-uutos ba ng Panginoon sa Matthew 28, 19 hanggang 20 ay pinapayagan ba na ang mga kababayan ay pwedeng mangaral? At meron pang nagdudugtong na katanungan, pwede rin ba silang magbautismo? Ang babautismohan nila, pwedeng lalaki, pwedeng babae. Napunta sila sa bundok. May sumampalataya kay Kristo. Ngayon, maghihintay pa ba sila ng isang lalaki para magbautismo? So, yun yung mga katanungan na pwede nating ilagay doon sa question sa Matthew 28, 19, 20, kung pwede ang mga kababaihan ay pwedeng mangaral at pwede rin ba sila magbautismo. Kung sila po ay nangangaral ng Ebanghelyo at hindi po sa loob ng iglesia. Now, of course, masasabi natin, there are varied reactions to this question, even among members of the Lord's Church. So, may ibang reaction po sa mga, pati na rin sa loob ng iglesia ng ating Panginoon Kristo, hindi lang po sa mga denominational congregations. Some people think that this was a general command, and not only to the 12 apostles, but also to all disciples of Christ, man or woman. So itong Matthew 28, verse 19 and 20, and of course Mark 16, verse 15, isa po itong masasabi nating pangkalahatan na kautusan. At originally, ito po ay sinabi ng Panginoong Kristo sa mga 12 apostoles. Ngayon, wala na po yung mga apostoles. Sino po ang magpapatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo? Sabi doon sa Matthew 28 verse 90, ituro nyo sa kanila ang lahat na inuutos ko sa inyo. So ang mga apostoles, dapat ituro sa mga disipulo kung ano ang itinuro na Kristo. Kung wala na yung mga original na disciples, 2025 na po tayo ngayon. Anong panahon na yun? 100 Anno Domini. 2,000 years ago. Sino ang magpapatuloy ng pangangaral? Pwede bang puro lang kalalakihan? Exempted ba doon ang mga babae sa Matthew chapter 28, verse 18 and 19 and 20? The provision for women to preach and teach is in church assemblies where there are men present. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 14, verse 34 and 35. Kasi ito po yung ginagamit ng karamihan na bawal daw mangangaral ang mga kababaihan. Ito po, basahin natin. Napakalinaw po ng sabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians 14, 34 and 35. Kung mayroon po kayong Biblia, samahan niyo ako. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Tingnan nyo sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. In other words, church assembly. Nakakatipon yung mga miyembro ng iglesia. Ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila ay pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung meron silang nais malaman, nagtatanong na sila sa kanilang mga asawa pagdating nila sa bahay sapagkat kahiyayang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Napakalinaw po mga kaibigan at mga kapatid. So anong prohibition? Ano yung pinagbabawal ni Apostol Pablo? Sabi niya, dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng hinirang na Panginoon, ang mga kababaihan kailangan manahimik
Anong klaseng pagtahimik yan? Pwede pa natin pag-usapan yan. Sa mga pagtitipo ng iglesia, sapagkat hindi ipinahihintulot sa kanila sa ganong mga pagtitipon ang magsasalita. Ang tanong, kung hindi naman pagtitipon ng iglesia, hindi pa miyembro yung mga tinuturuan, hindi pa sila nabautismuhan, pwede bang magsalita? Pwede bang mangaral ng mga kababaihan? Ang sagot, pwede po mga kaibigan at mga kapatid. Gaya ng sinabi ng Kutan, kung meron man silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang mga asawa. Ang problema, kung yung babae, dalaga, wala naman siyang asawa, sinong tatanong niya? Sabi ng iba, sa kapatid na lalaki, sa ama na lalaki. Okay, so, yun po. So, in other words, hindi sila, pinagbabawal sila magsalita sa loob ng iglesia, manahimik sila, at kung may tatanong man sila, tanongin nila ang kanilang ama, asawa, kapatid, at hindi sila pinahintulutang magsalita sa loob ng iglesia. Ang tanong po mga kaibigan at mga kapatid, ang pangangaral ba ng ebanghelyo sa plaza, sa palengke, sa kabukiran, iglesia ba yon? Hindi po iglesia yon. 1 Timothy chapter 2 verse 12 and 15, inulit po yon ni Apostol Pablo doon, yung mga pagbabawal sa mga kababayan dahil unang nilalang si Adan at si Eva po ay nagkasala. Natural, intindihan po natin yan. Now, ayon po sa Gawa Kapitulo 6:15 at Gawa 21:9, mayroon pong isa sa mga diakono na naging ebanghelista or mangangaral. Itong pangalan niya ay si Felipe or Philip in the English. Acts chapter 6 verse 5, meron siya pang 4 na mga anak na dalaga. Sabi doon, virgin daughters, who were prophesying. Acts chapter 21 verse 9. Basahan po natin. Kung kayo po ay may Biblia, sundan niyo po ang aking mababasa sa Gawa Kapitulo 21, talatang 9. At ito po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kay Felipe at sa kanyang mga anak na mga dalaga. Siya ay may 4 na anak na dalaga na pawang mga propeta. Sa English, he had 4 virgin daughters who were prophesying. Yung word na prophesy sa salitang English, ang ibig pong sabihin ng to prophesy means to teach, to preach, to speak in behalf of God. So yun po yung possible meaning. So in other words, itong 4 na dalaga na anak ni Felipe ay mga evangelist, mga ngaral ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Nangangaral sila. They were prophesying, and of course, saan sila natutong mangaral? Well, back to the book of Acts chapter 2, hindi ba yung sinasabi nilang Holy Spirit outpouring, nakasama doon yung mga kababaihan? O pwede ring pinatungan sila ng kamay ng mga apostoles para sila ay makapagsalita ng iba't ibang wika, magkaroon ng tinatawag na abilidad na mangaral. Kasi ang pagtatransfer po ng kapangyarihan ng pangangaral, ng salita ng Diyos, pagsasalita ng iba't ibang wika, pagpapagaling, ay galing lang po sa mga apostoles. Ano nangyari yan? Doon sa Acts chapter 8, sa Samaria, nung nakarinig ang mga taga-Samaria ng Ebanghelyo, si Felipe nandoon, nangangaral siya, nagpapakita ng mga ila, pero hindi siya pwedeng maglipat o mag-transfer ng kapangyarihan sa mga taga-Samarita. Kaya pumunta po doon si Pedro at si Juan, at ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga taga-Samaria upang ilipat sa kanila ang kapangyarihan, magsalita na iba't ibang wika, mangaral, magpagaling, at iba pang mga kapangyarihan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Now, the Greek word propheteo or prophesy sa English, actually, ay sinabi ko nito kanina, means to prophesy or to prophecy, to speak by divine inspiration or to give instruction in religious matters or to preach. So, yung salitang propheteo, to prophesy, ang ibig pong sabihin, to speak by divine inspiration. Magsalita na inspirado ka ng banal na espiritu, magbigay ng aral o pagtuturo sa mga reliyosong mga bagay tungkol sa Panginoon Diyos o mga ngaral. So in other words, when we say that the 4 daughters of Philip were prophesying, they were teaching. They were evangelizing
Sila po ay mga women evangelists at hindi lang sa loob ng iglesia, kundi of course sa labas. Yun po ang implication nun. There arose a great persecution against the church in Jerusalem. Ayon po sa Gawa, Kapitulo 8, 1 hanggang 4, nagkaroon po ng matinding pag-uusig sa iglesia sa Jerusalem. At ano po ang nangyari ayon sa Gawa, Kapitulo 8, talatang 4, 8:1 hanggang 4. Ganito po ang sinasaad ng Biblia. Sino po ang nangunguna sa pag-uusig? Nandun si Saulo. At si Saulo, ito po yung naging apostol later on. Nang araw na yon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostoles, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupay ng Hudiya at Samaria. Verse 4, at ang ipinangaral ng mga mananampalataya na nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila nagpunta. Now, ang tanong, yung miyembro ng iglesia ba ng Jerusalem, may mga lalaki, babae? Sabay, may lalaki, later on may mga kababaihan at napakarami po, pati mga saserdote. So, implication, brothers and sisters, nung nagsipangalat na nagkawatak-watak ng mga miyembro ng iglesia sa Jerusalem, ang mga kababaihan nun nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po sa loob ng iglesia. Everywhere they went, they were preaching the word of God. Acts chapter 8, verse 1 and verse 4. And believers were more added to the Lord according to Acts chapter 5, verse 14. Men and women. So may mga kababaihan. And it is very possible that the women were preaching the gospel wherever they went. O pwede mong isingit doon yung controversial na pwede rin ba silang magbautisar nang hindi pa miyembro ng iglesia habang sila ay nangangaral. Gusto na maging miyembro, babautismuhan na. Ay hintayin pa ba yung isang lalaki o apostol na magbautismo? Wala pong sinasabi ang Biblia, silent po ang Biblia dyan na pwedeng nagbaptize yung mga babae. Pero by logic and by implication, sabi ng iba, because they were preaching, and when the preaching was, ano sabi ng Panginoon? Go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them. Utos ng Panginoon mismo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them. So, sinong pwedeng gumawa yan? Kalalakihan lang ba? O mga kababayan? Halimbawa, puro kababayan yung nangaral at saka yung nakinig. Pwede rin bang magbautismo yung mga kababayan? No? So, medyo yun ang mga gray area, mga katanungan, question and answer na pinagtatalunan pa rin. Hanggang sa ngayon, even among churches of Christ or members of the Lord's Church. Now, therefore, brothers and sisters, is it safe to say, therefore, that among those who were scattered were women who preached the gospel? Yung mga nagkawatak-watak na mga Kristiyano mula sa Jerusalem, may mga kababaihan ba doon? Yes or no? Meron. Kasi doon sa Acts chapter 5 verse 14, may mga nabautismo ng mga lalaki at mga babae. Next question, is it right to say, therefore, that the Great Commission of Matthew 28:19 and 18, or 20 rather, allow women to evangelize? Ang dakilang kautusan ba ng Panginoon sa Matthew 28, 19 at 20 ay nagpapahintulot ba na ang mga kababaihan ay pwedeng mangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo? Hindi po sa loob ng iglesia, kundi sa labas, sa mga palengke, sa bakabukiran, kung saan mang lugar na sila may karating na wala pa pong iglesia. Sagutin po niyo mga kaibigan at mga kapatid. At sa ating pagtatapos, ganito po ang ating sasabihin. It has been proven that the job of sharing the gospel based on the Great Commission is not exclusive for men. Ulitin ko po. Sa ating pong napag-aralan, makikita natin na ang pamamahagi, pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo ayon sa gawa sa Matthew 28 verse 19 and 20, Mark 16 and 15 ay makikita natin hindi lang po limitado sa mga kalalakihan. Kaya doon sa Romans chapter 1 verse 8, sabi ni Apostol Pablo nang sinulatan niya yung mga iglesia Kristiyano sa Roma, sabi niya, this could be the reason that your faith is spoken of throughout the whole world. So doon sa Roma, nung sinulatan ni Pablo,
yung mga Kristiyano sa Roma, hindi pa nga siya napunta ron. Sabi niya, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong mundo. Sa palagay niyo, sino ang nangaral? Puro lang ba kalalakihan? Tanong niyo at sagutin niyo po yung tanong na yan. Another statement in the book of Colossians, chapter 1, verse 23. Sinulatan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Colosas at ganito ang sinabi niya, the reason the gospel which you have heard was preached to every creature under heaven. So sabi ni Pablo, sinulatan niya yung mga Kristiyano sa Colosas, ang ebanghelyo na narinig ninyo ay naipangaral sa lahat ng tao. To every creature. Bawat tao o bawat nilalang sa ilalim ng langit. Paano kaya nangyari yun? Puro lang ba kalalakihan ang nangaral? Wala bang babae na nangaral ng ebanghelyo? Ayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas 1:23 at Roma 1:8. Kayo na po ang sumagot ayon sa ating mga sinasabing mga bersikulo, kapitulo sa ating pag-aaral na pinamagatan kong Women, Evangelist, God Allowed or Not, based on the book of Acts chapter 2, verse 17 and 18. Now, conclusion mga kaibigan at mga kapatid, sa hindi pa na kay Kristo, kung hindi nyo pa natanggap si Kristo sa inyong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo po ay aming inibitahan. Christ is asking you, he who believes and is baptized shall be saved. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakalinaw po yan. Kailangan sumampalataya ka, mabautismuhan ka. Inulit po yan ni Apostol Pedro. Gawa 2:38. Repent and be baptized every one of you for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo, magpabautismo sa kapatawaran ng inyong kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. Now is the acceptable time, sabi ni Pedro a Pablo. Sa 2 Corinthians 6 verse 2, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Bakit sinasabi niya yan? Sapagkat hindi po natin hawak ang buhay natin. Buhay tayo ngayon. Baka bukas wala na tayo. Buhay tayo ngayon. Bukas darating na ang Panginoong Jesucristo. Wala na po tayong chance. Wala na pong pagkakataon na magsisi, magpabautismo. Sapagkat yan ang sinabi Kristo. Ang sinumang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Kung hindi mo nagawa yun, hindi ka maliligtas. Huwag mong gawin ang sarili mo na basehan ng kaligtasan. Si Kristo po ang tagapagligtas. Siya po ang nagbibigay ng condition ng kaligtasan. Now, to those who are not yet in Christ, we are therefore repeating the invitation of Christ in Matthew 28 verse 11, or rather Matthew 11:28 to 30. Sabi ng Panginoon, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po namin na nasa langit, banal, makapangyarihan, salamat po sa mensahe, salamat sa iyong anak na si Jesucristo, salamat sa pagkakataong maipangaral ang Ebanghelyo dito sa radyo, sa YouTube, at idinadalangin namin na lahat kami, babae man lalaki, ay ipangaral ang iyong Ebanghelyo, hindi lamang po sa loob ng iglesia, kundi sa lahat, sa labas, sapagkat marami pa po ang nangangawala. Si Kristo ay naparito, sabi niya, ako ay naparito upang hanapin ang nawawala at sila ay iligtas. Gayon po ang aming gawin. Tulungan niyo po kami mga Panginoon na ito ay makarating sa lugar, especially sa aming pangangaral. Kakaroon po kami ng evangelistic visit sa Montauk Mountain Province, March 27 and 28. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ang banal na Espiritu niyo ang tumulong upang makahanap kami at mahanap namin ang mga taong naghahanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng anak sa Jesucristo. Ito mga aming dalangin sa pangalan ng anak sa Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming po salamat sa World Radio International na aming main sponsor through White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Salamat din kay kapatid na June and Sister Dina Kaugiran ng Metro Manila Congregation. Salamat po sa Metro Manila Congregation na nagbigay po ng
tinatawag nating advanced what you call logistics sa pangangaral namin ng Ebanghelyo doon sa Buntok. Kung magkano man yan, nasa aming record po. Salamat din kay Patid na Rico Canlas and his wife, Sister Sally. Salamat kay Sister Rose Undalasca in June sa Canada. Salamat din kay Brother Nards and Sister Bibing Tuanyo, Brother Ed and Sister Lauder sa California, and of course, my sister in Cebu. At sa lahat po na tumutulong sa pangangaral ng Ebanghelyo by prayers and of course, through your financial help and partnership with Christ and with us. We ask you and thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless us all. At nawa, sa susunod pa na linggo, abangan nyo rin po ang next topic natin na ating pag-aaralan dito, ang tungkol po sa leadership. At ang pamagat po ng aking mensahe next week, the Christian leader, the good, the bad, and the ugly. Maraming pong salamat. God bless us all. In Jesus' name, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.